Busita, ang founder ng Rider Safety Advocates of the Philippines. Magandang umaga po, Colonel. Idol, sir, good morning. Sir, magandang umaga po. Ganon din po sa lahat ng mga nakikinig. Opo, napapakinggan ho tayo sa buong Central Luzon, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mga Pilipino abroad. Colonel, opo, importante hong kahapon pa po, request na ng mga kababayan natin, simula ng i-anunsyo ng IATF na pwede na raw po ang angkas, basta mayroon hong ilalagay na hard plastic barrier sa pagitan ng rider at saka ng angkas. Ayo po ang gusto, nire-request ng mga viewers eh. Tanungin nga natin si Colonel Busita, ano masasabi niya rito? Colonel, ano po reaction niyo rito, sir? Actually, by the way, katulad ng nabanggit ko dati, una po sa lahat, pasalamatan natin yung butihing Pangulo at ang bumubuo ng National Task Force at ng IATF. Dahil binigyan po nila ng pansin ang hinaing ng ating mga kapatid na motorcycle riders. Sir, tungkol po dyan sa naaprobahang barrier para sa mga riders na mag-aangkas, hindi po tayo sang-ayon dito eh. Kasi unang-una, gastos yan. Okay. Hindi naman po natin maipagawa yan sa halagang, siguro more or less, kung hindi po ako nagkakamali, gagastos ang rider dyan, mga 5,000 more or less. Po? Ang laki yes sir, more or less. Okay lang sana sir, gumastos kung effective. Ang problema sir, sa hanay ng mga riders, hindi po tayo naniniwala na yan ay effective. Opo, bakit po? Ay alam naman natin sir, malikot yung hampas ng hangin. Siguro sir, especially, siguro madaling maintindihan ito ng mga sumasakay sa mga passenger buses. Kung naranasan nyo sir, pag sumakay ka sa buses. Yes sir. Mawalang galang doon sa mga kumakain ngayong umaga. Sir, di ba pag may pasahero, pag lumura sa bintana, mararamdaman mo yung dampi ng laway niya doon sa mga pasahero sa likuran. Correct. Oo. Pero lahat ng upuan, sir, may cover. Di po ba? Opo. Ibig sabihin, sir, malikot ang hampas ng hangin na hindi natin pwedeng makontrol. Kaya po yung intention diyan sa barrier niyan, talagang definitely useless yan para doon sa purpose. Pangatlo, sir, delikado po yan. Kasi hindi naman natin maiiwasan yung malakas na hampas ng hangin kapag tumatakbo tayo. Especially, sir, kung may mag-overtake sa atin, yung hampas ng malakas na hangin, yung pressure. Pag nangyari po yan, hindi mo makokontrol ang motorsiklo mo. So, ibig sabihin, ito po ay kung talagang i-implement, ay tinutulak sa peligro ang buhay ng ating mga kapatid na riders. Opo. Okay. Pang-apat, sir, yung pong fuel efficiency ng ating motorsiklo affected. Kasi po, parang eroplano din yan eh. Lagyan mo, sir, ng shield yung eroplano. Di po ba? Oo. So yung, nabablock niya yung hangin. Lalakas ang kain ng gasolina, pero ang takbo ng motor buwabagal. Nawawala sa direksyon. Yes, sir. Nasasakal siya. Ang daming disadvantages po nito. And kung mapapansin po natin, sir, di po ba, before, bawal yung angkas talaga. Opo. Lantarang nilalabag ng pulis at ng enforcer. Sa palagay mo ba, sir, pag in-implement yan, susundin ng police at enforcer yan? Yun lang. I doubt. I doubt. Hindi naman tama, sir, na dahil police ka, dahil enforcer ka, parang kasosyo ka sa batas. Exempted. Kung ano ang gusto mo, kung ano ang gusto mo, gawin mo, malaking kalukuhan po kasi yan na hindi nabibigyan ng attention. Ibig sabihin po, napakaraming disadvantages nitong naaprobahang barrier sa mga magkaangkas, particular sa mag-asawa. At alam mo, sir, pasensya na, ang nakakatawa dito, yung magkaangkas na mag-asawa, haharangan mo ng barrier. Para daw baka yung talsik ng laway. Ano po? Oo.
para sir lumalabas tayo mga ipokrito niyan eh. Bakit po? Gusto natin sabihin sa publiko, mag-asawa tayo, may barrier. Ano ang kaipokritohan doon? Pag-uwi po ba natin ng bahay, ano bang gagawin natin? Nagli-lips to lips. Hindi ka lang matalsikan ng laway, sir. Talagang malalawayan ka eh. Totoo. Di po ba? Oo nga. Alam niyo po, talagang ito ay kung makakarating sa ibang bansa itong pinagagagawa natin, talagang nakakatawa ito eh. Kamusta naman daw yung ano? Kasi nakita nyo rin siyempre yung hard plastic barrier. Yung magpapagas daw, problema rin daw ho yan eh. Ano po yan eh. Kung hindi tayo nagkakamali, sir, more or less 90% ng motorsiklo, itong mga ordinary bikers, kung hindi po tayo nagkakamali, more or less 90% nito, pag ikaw ay magagasolina, iaangat mo yung upuan. Kaya pagka, sir, in-implement talaga ng mga kinauukulan ito, ay talagang, nako, grabe, sir, kakalasin mo minimum 4 na tornilyo. Kasi bakit sinasabi ko sir minimum 4 na tornilyo? Pag dalawa lang unstable yan eh. Oo nga, aalog yan eh. So, yes sir, minimum 4 na tornilyo ang kakalasin mo. Minimum yan. Ay kung mas patibayin pa nung iba siguro mga 6 na bolts and nuts kakalasin mo. So, it will take more or less 20 minutes 30 minutes, pagtanggal at pagkabit. Ano ba yung parusa yan? Oo nga. Sobra, sir. Puro parusa na lang yan eh. At saka bukod doon, isa pa, Colonel, ano, mayroon ding manibela si ano eh. May hawakan din si backrider, si angkas. Hindi ho lahat ng angkas marunong umangkas. Yes, sir. Halimbawa, kakanan ka, liliko ka ng kanan, siya naman, natataranta, liliko ng kaliwa. Kontra. Delikado. At saka sir, pagka medyo nag-alanganin yung rider, sasabit pa yun sa side mirror ng ibang sasakyan. So mababaligtad siya, matutumba siya. Sasabit. Ang daming sir nito eh. Alam mo sir, ang isang malaking problema lang dyan, yun naman sir, mga kinaukulan, hindi mo pwedeng sukatin ang talino ng mga ito eh. Oo. Hindi naman sila sir makakarating sa kanilang pinalalagyan ngayon kung sabihin nating bobo o tanga. Ano po? Oo. Hindi naman magiging mga mambaba. Tama. Sila po matatalino, no question asked. Ang problema lang talaga sir, may mga usapin kasi na hindi pinag-uusapan yung level ng talino eh. Ano po? Kung papansinin po ninyo yung komento na panawagan ni Honorable Senator Bong Revilla. Honorable Senator JB Ejercito, ano po? Riders yung mga yan eh. Kaya naintindihan nila. Kasi po, ako naniniwala yung mga nasa likod ng naaprubahan na yan, ano po, na barrier, hindi naman po sila mga riders eh. Kaya talagang para sa kanila yun ang tama. Matatalino sila pero hindi sila riders. Yun lang po talaga ang nakikita kong problema doon. Pero ang isa pa pong nakakapagtaka dyan, sir. Ewan ko, sir, kung rider ka. Rider ka ba, sir? Opo. Yes, sir. Actually, sir, naniniwala ako kahit hindi ka rider. Pag in-explain ng rider sa'yo, yung mga consequences, palagay ko kahit hindi ka rider, madali mong maintindihan. Opo. Hindi kailangan matalino. Simple lang. Kailangan lang po. Opo. Napakasimple. Ang nakakapagtaka kasi sir dito, bakit yung simple pinapahirap? Okay, ganito, Colonel. Baka naman sabihin nila, panayampunan natin. Ano ang rekomendasyon ninyo kung ayaw ninyo ng hard plastic barrier? Ano po rekomendasyon ninyo, sir? Sir, tingnan mo, sir. Kung simpleng-simple, naka-face mask ang rider. Tapos naka-helmet, may visor. Do you think, sir, unang-una, sir, kung ang rider ay may face mask, kahit magsalita siya, walang tatalsik na laway. O kung hindi naman sinasadya, for whatever reason, may tumalsik pa ring laway, do you think, sir? Grabe naman lawa yan. May face mask na, tumalsik pa.
Sir, grabe ba naman yung laway? Magdadive yun, tapos sisisid pataas do sa visor? Oo. Napakasimpleng unawain, sir. So, yung face mask and helmet with visor, enough na yun, sir, eh. Ganun kasimple, sir. Ngayon, i-compare natin, sir, sa mga pribadong sasakyan. Halimbawa, sir, kotse, inalaw ang 3 o 2, or yung passenger van, inalaw yung 5 o 6 o hindi ko alam bilang. Ay mas nasa peligro yun, sir, eh. Naka-face mask lang sila, eh. Tapos yung mata nila exposed. Di po ba? Oo. Kailangan pa bang ipaliwanag yan, sir, para maintindihan? Di po ba? Oo. Ang maganda po kasi kung face mask and helmet with visor, walang karagdagang gasto sa rider. Ano po? Effective. Ano po? Safe. Bakit safe? Wala kang idinagdag na metal or whatever accessory. Safe. Wala talaga, eh. Wala. And ang isa pa nga po dyan, maganda rin ito para sa kapulisan at mga traffic enforcer. Bakit? Wala silang iba-violate. Simpleng-simple. Oo. Ano pa po ang maganda nito, sir? Pag ito naunawaan ng mga kinauukulan, hindi kailangan, sir, na ikaw lang na asawa ko ang pwede kong iangkas. Pwede kong iangkas yung boss ko sa trabaho. Oo. Pwedeng yung kapitbahay ko iangkas. Talagang napakaraming benepisyo. Ako po ay pasensya na, sir. Gusto kong sa abot ng aking kakayahan ay gusto kong ipaliwanag ang panig nitong kabila. Pero talagang wala po akong makita dahilan. Kung gusto, kasi ganun po, gusto mong tingnan kung ikaw ba yung nasa posisyon nila, ano yung the best na justification mo. Wala po talaga akong makita, eh. Actually, nagtataka po ako bakit yung 1 plus 1 kailangang pahirapan pa na may mag-multiply pa tayo, i-divide pa natin, minus, ang gulo po. Ang gulo. Yun naman daw kung virus, may transfer din siya sa pamamagitan ng kamay o kaya ng paa. Mayroong suggestion ang Probinsyano Party List Representative Ronnie Ong sa IATF din. Sa halip na barrier, siya kasi gusto niya talaga itulak yan, push siya, nagtutulak din niya na payagan niyo yung angkas. Pero alisin niyo yung divider o yung barrier na yan, ang ipalit ninyo, full face helmet, face mask, kagaya ng sinabi nyo kanina, long sleeve daw na shirts o kaya jacket, long pants, gloves at closed shoes. Anong tingin mo rito, Colonel? Sir, actually, maganda yan. Tama yan. Ano po? Tama yan. Ang hindi po natin kokontrahin yan dahil tama yan. Even yung sinabi po ni Honorable Senator Bong Revilla, tama lahat yan. Ang pino-point out po ng ALSAP dito is yung minimum requirement na safe naman. Kumbaga, sir, huwag tayong maging ipokrito. Bakit kailangan nating sobra-sobrang sakalin ang mga riders? Lumingon naman tayo sa paligid. Bakit, sir, yung mga pumupunta sa mall, nakagwantes ba sila? Naka-jacket ba sila? Yung mga sumasakay sa pribadong sasakyan, sila ba ay naka-gloves? Nakasapatos, naka-jacket ba sila? Ibig pong sabihin ng ARSAP is yung punto na face mask, helmet with visor, option na lang, kagustuhan na ng rider kung sila ay naka-gloves at naka-jacket. Ang punto ko, sir, dito is maging patas tayo. Hindi naman natin sinasabing dapat spoiled ang rider. Ibig ko sabihin, sir, buksan naman natin ang ating isip. Bakit kailangan sakalin ang mga riders? Lumingon ka, sir, sa paligid mo. Anong pagkakaiba, sir, nung magkaangkas na rider at nakasakay doon sa four-wheel vehicle? Bakit kailangan obligahing naka-gloves, naka-jacket? Ano ang kaibahan nito sa pumupunta sa mall? Pumupunta sa mga public places, sa palengke? Ano po para bang masyadong, ewan ko po, naalala ko pa nung estudyante ako, yung solution pala,
isang equation lang, nandun na yung answer. Umikot-ikot pa. Ay yung mga estudyanteng medyo mahina-hina ang isip, nagpaikot-ikot pa. Ang dami, ang haba. Oo. Yung pala, isang formula lang. Kuha na yung sagot. Parang ganito po ang nangyayari. Pinapaikot-ikot natin na ang focus natin sa rider lang. Kaya po ang handam ng riders talaga, sinasakal ang mga ito Kasi pag titingnan mo sir ang nangyayari, parang totoo naman yan. Oo. Okay. Ano ang plano ngayon ng ARSAF? ARSAF para baka sakaling pakinggan yung hinaing ng mga riders kagaya ho ng grupo ninyo. Actually sir, alam ko kung tungkol sa plano po, ang ginagawa na lang natin sir is binabantayan yung ating mga riders kung ano po yung dapat sundin sa batas ay ipinipilit nating ipaunawa at iparating sa kanila. Pagdating sa usaping ito, sir, alam ko po, itong mga iba-ibang ideas na to, nakapareho din na sa ARSAP, yung mga binabanggit ni Honorable Senator Bong Revilla, si Sir J.B. Ejercito, yung former senator, and yung sinasabi niyo pong party list. Sobra-sobra na po yan. Ibig sabihin na... sapat na para pakinggan nila, i-reconsider. Opo, kasi hindi naman napakahirap intindihin ang issue na ito. Ano po. At patungkol po dyan, doon sa ating mga kapatid na riders na nakikinig ngayon, huwag po ninyong sundin. Huwag kayong maglagay ng barrier kasi talagang napakadelikado po yan. Gastos, delikado. At saka talagang magmumukha tayong mga katawa-tawa. Ano po? Wag na lang muna mag-angkas, Colonel. Wag na lang muna mag-angkas kasi huhulihin ka rin Kasi kahapon nakausap namin ang Land Transportation Office, no? Sila personally, alam niyo naman, di sila pwedeng kumontra kung ano utos ng boss nila. Opo. Personally, sabi nila delikado 'yan. Pahirap sa rider 'yan at napakadelikado. Kanya lang wala silang magagawa. Pag may nakitang magkaangkas na walang barrier dahil yun nga ang utos, huhulihin sila. Pero sa totoo lang, sila mismo kontra niyan Sir, alam mo, kung hindi ako nagkakamali, lahat ng enforcers, pasensya na po kung ako ay mali. Ano po? Pasensya po kung ako ay bali. Palagay ko, lahat ng pulis at lahat ng enforcers, sasang-ayon, mali talaga ito. Opo, hindi lang magsalita yung iba. Oo nga naman. Siyempre. Opo. Ito sir, ang punto lang naman natin dito, tayo, pare-pareho tayong mga Pilipino. Bakit kailangan magpahirapan pa tayo? Bakit ang hirap ibigay yung bagay na wala namang mawawala sa iyo? Yun sir ang masakit diyan Sana kung pag humingi sir ako ng pabor sa iyo, magagastusan ka, may mawawala sa iyo. Wala naman Walang mababiolate na batas. Walang masasakripisyong buhay. Kumbaga, pag tinignan mo sir lahat, pag tinimbang-timbang mo, puro benepisyo ang makakamit natin dito Okay, sige. Colonel, thank you so much.